Minsan pa, ang mga tulon ay magbubukas muli sa bayan ng Cainta. Isang makasaysayang tradisyong Katoliko ang patuloy na binibigyang buhay tuwing Semana Santa, ang Senado. Sa pamamagitan ng makulay na pagkatanghal ng buhay, paghihirap at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa likod ng matibay na pagkakaugat ng tradisyong ito ay ang samahang kusanayon, ang nagsilbing tagapagtaguyod at ilaw sa pagbuhay ng isang matandang tradisyong Katoliko. Ang Senakulo ay hindi lamang isang pagtatanghal. Ito ay isang pamana at buhay na patunay ng pagkakaisa, pananampalataya at pagmamahal ng mga kaimpenyo sa Diyos at sa kultura. Ma, ano nangyari sa akin? Pinagaling ka ng Diyos. Salita na ako. Pinagaling ka ng Diyos, anak. Maraming salamat po, Maestro. Puri ng Diyos. Puri ng Diyos. Kaibigan, kailanman na hindi ako nakakita ng ganito pangyayari dito sa Israel. Oo nga, kaibigang Roboam. Sa palagay ko'y siya na ang pinangako ng Diyos na magliligtas sa Israel. Kaibigan, saan kaya nanggaling ang kapangyarihan ng taong ito? Saan pa? E di sa prinsipe ng mga demonyo nang gagaling ang kanyang kapangyarihan. Sapagkat nakakapagpalaya siya ng mga demonyo. Tama. Tayo na at sabihin natin sa mga punong saserdote ang nangyaring ito. Sige, tayo na. Umuna na kayo sa bangka at tumawid sa kabilang ibayo ng lawa. Aahon lamang ako sa burol upang manalangin. Pauwiin ko na ang mga tao. Opo, guro. Tayo na mga kasama. Sige mga kasama, magpahinga muna ang iba sa inyo at malayo pa ang ating lakbayin. Saan kaya nagtungo ang maestro? At pinaunan niya tayo. Baka pumunta siya sa kabilang bayan para mangaral, Pedro. Santiago, ako na muna ang papalit sa'yo dyan. Magpahinga ka na muna. Sige, pagpatuloy niya ang pag-aawad, saan tayo makarating na maaga? Pedro, magtatagal kaya ang guro? Sa palagay ko hindi. Sapagkat napakarami pa natin dapat puntahan. Nako, mga kasama! Isang multo! Ha? Naku, mukhang multo nga. At tila papalapit pa. Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Guro, kung talagang kayo yan, ay paparyanin niyo ako sa ibabaw ng tubig. Halika. Ingat ka, Pedro. Dahan-dahan, Pedro. Mag-ingat ka. Ingat ka, Pedro. Tulungan niyo ako, Panginoon! Kasama si Pedro! Kay liit ng iyong pananalig, bakit ka nag-aalinlangan? Rabbi, tunay na ikaw nga ay anak ng Diyos. Labis na ang pahirap na inabot ko sa karamdamang ito. Mahabag ka sa akin. Tumindig ka at ikaw ay makalalakad.
Masdan nyo! Ikaw! Kayo! Masdan nyo! Nakapaglakad na ako! Salamat po, Panginoon! Salamat po! Purihin ng Diyos! Purihin ng Diyos! Purihin ng Diyos! Guro, ipatong mo lamang iyong mga kamay upang siya'y gumaling. Matagal na po siyang bulag. May nakikita ka na bang anuman? Nakakita po ako ng mga taong lumalakad. Ngunit sila'y parang punong kahoy. Oh! Oh! Ba? Bala! Totoo ba na ito? Masdan nyo! Nakakakita na ako! Nakakakita na ako! Nakakakita na ako ng mga liwanag! Magaling ka na ngayon. Umuwi ka na at huwag ka nang dumaan pa sa bayan. Salamat po. Rabi! Rabi! Pinabilanggo ni Rhodes. Ang pinsan mo si Juan Bautista. Siya ay pinagbintangan na nag-aasik ng revolusyon. Hindi dahil sa revolusyon kung kaya hinuli si Juan. Kaya siya hinuli ay dahil pinunan ni Juan ang pag-angkin ni Herodes sa asawa ng kanyang kapatid. Ito na ang masama lang ginawa ni Haring Herodes! Hindi maaari. Paalisin mo na siya. Mapilit po siya at di ko alam kung paano siya paalisin. Ah, ganon. Sige. Papasukin mo. At ako ang kakausap sa kanya. Masusunod. Alam mo ba na hindi pinahihintulutan ang pagdalaw sa bilanggo? Kung mayroon kang ibig iparating, sa akin mo sasabihin. Kailangan makita ko si Juan. At bakit? Palalayain ko siya. Palalayain mo siya? Paano mo gagawin yun ay napakaraming tanod dito? Palalayain ko siya dito sa loob ng bilangguan. Umalis ka na. Makapalang pader ng bilangguang ito. Nagsasayang ka lang ng panahon. O baka naman gusto mong mabilanggo kamukha ni Juan. Ikaw ang nananatiling bilanggo sapagkat wala kang anumang pananampalataya sa iyong ibang bagay maliban sa iyong sandata. Ano ang pangalan mo? At saan ka nagmula? Ako si Jesus, mula sa Nazaret. Sige. Mukha namang hindi ka gagawa ng gulo dito. Papayagan kitang dalawin ng bilanggo. Ngunit, kung may pananagutan ka sa iyong Diyos, ako man ay may pananagutan din sa Cesar. Kung sasalungatin mo
ang batas ng Cesar, ay matitikman mo ang lupit ng Imperyong Romano. Sige, pumunta ka na sa bilanggo. Ayun siya. Juan. Jesus, ikaw ba yung Panginoon? Ako nga, Juan. Salamat, Panginoon! Salamat! Ibigay mo sa akin ang pagpapala. Basbasan mo ako, Panginoon! Mapalad ang taong nananatili sa pananampalataya. Juan, wala nang ipinanganak na tao ang higit na dadakila pa kaysa sayo. Mga kasama, ang pagsapit ng karawan ni Haring Herodes ay lagi kong kinapananabikan. Sapagkat maraming mga panauhin na nagmumula sa kanluran ng Galilea at pulos mayayaman. Purong Kaypas, sa akala niyo po kaya sapat na ang dala nating handog para sa kanyang karawan? Sa tingin ko'y sapat na ang mga yan at hindi na tayo magiging kahiyahiya sa mga panauhin na naroroon. May balita akong darating din si Gobernador Pilato sa pagdirewang ito. Totoo ang sinasabi niyo. Sapagkat lahat ng namumuno na nasasakupan ng Jerusalem at Cartagenas ay nanyayahan sa piging na ito. Wari ko'y may magandang ibabalita tungkol sa pagkabuklod-buklod ng mga hukbo. Ang mabuti pa mga kasama ay lumakad na tayo. At baka gahulin tayo sa oras. Sapagkat malayo-layo pa ang ating lalakbayin. Tiyak sa mga oras na to ay nagdaratingan ang mga panahon at nagsisimula ng palabas. Kung gayon, ay lumakad na tayo at lang abutin natin ang pagdiriwang. Tayo na! Karawan, mahal na Haring Herodes. Salamat. Mga kasama, purihin natin ang Diyos sa pagsapit ng karawan ni Haring Herodes. Purihin ang Diyos! Mabuhay si Haring Herodes! Ipagdiwang natin ang karawan ng mabunying hari ng Galilea. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. At pinaunlakan nyo ang aking paanyaya. Sige, magpakasaya tayo.
Napakagaling sumayaw ng aking mga mananayan. Mahusay ang mga dama, mahal na Haring Herodes. Mabuhay si Haring Herodes! Mga piling panipongin, maghahandog ng isang sayaw ang aking anak sa kaarawan ni Haring Herodes. Ano? Sasayaw si Salome. Hindi ako makakatigil pala. Mamaya na lang. Tira niyo ako. Tama. Mabuhay si Haring Herodes! Mabuhay! Napakahusay pala. Napakahusay.
Haring Herodes? Yan ba ang bantog na mananayaw na si Salome? Oo. Napakahusay palang sumayaw ni Salome. Mahusay. Mabuti na kayo ng karuan ni Haring Herodes! Kaibigan, hindi ka yata makapagsalita. Magaling! Mabuhay! Napakagaling palang sumayaw ni Salome. Napakahusay mo palang sumayaw, Salome. Pinahanga mo ang aking mga panauhin. Dahil sa ginawa mong aliw sa aking mga panauhin. Hingin mo kung anumang nais mo. At ibibigay ko sa'yo. Kahit kalahati ng aking kaharian ay ibibigay ko. Kung iyan ang ibig mo. Mahal na Hari, ang ibig ko'y ibigay mo sa akin. Ngayon din,
Kayamanan? Sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista. Ano? Ngunit Salome! Bakit ito ba? Ngunit nangako ka sa akin, mahal na hari! Alalahanin mo, Herodes. Nangako ka kay Salome. At narinig ito ng mga panauhin. Baka sabihin nila na hindi pala marunong tumupad sa pangako. Ang hari ng Judea! Ha! Lumayas ka sa harap ko! Dalhin mo rito ngayon din na sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Sumpa ng langit! Mabaging Diyos! Bakit ko nagawa ang mga bagay na ito sa isang banal na tao? Patawad, Juan! Patawad! Mahal na hari, kung iibigin po ninyo, ay kukunin na namin ang bangkay ng maestro upang mailibing. Kunin niyo na! Madali! Nagtataka ako sa katauhan nito si Jesus. Bakit? Marami na akong naririnig na balita sa kanya. Marami ng taong sumusunod sa kanyang mga aral. Kung gayon, Jesus ay isang magiging mahigpitawan ng ating reliyon. Tama. Ako man ay nagtataka kung saan nanggaling ang kapangyarihan niyang manggamot ng mga karamdaman sa pamamagitan ng hipo ng kanyang mga kamay at pati mga masamang espiritu ay pinapaalis niya sa katawan ng isang sinaniban nito. Minsan niya makakasama. Noong nangaral ang taong yan, ay nagawa niyang pakainin ang 5,000 tao. Ano? Sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. Alam ninyo mga kasama, ay gusto ko nang maniwala na siya nga Mesiyas. Yan ang huwag mong gagawin, kaibigan. Ang magpadala sa kanyang mga mahika. Alam nyo, hindi nasasaad sa kasulatan ang tagapagligtas ay isisilang ng isang hamak at dukhang taga-Nazaret. Si Jesus ay walang pinag-aralan. Walang muwang sa santong kasulatan. Tignan yung kanyang mga kasama. Mga mangisda. Mga taong madaling mahikayat at mapaniwala. Kaya ang sinasabi mong kapangyarihan
ay hindi sa Diyos ang gagaling. Saan? Marahil sa demonyo. Tama ka, kaibigan. Napansin ko ngayon si Jesus ay bihira lamang makisama sa mga taong may kapangyarihan. At ang isa pa ay, mahigpit niyan nilalabag ang mga batas sa araw ng Sabat. Ito'y napakalaking pagkakasala. O sige, tayo na mga kasama. Sige, tayo na. Tayo na. Herodias, dapat tayong maghanda. Sapagkat ang pinsan ng biyanan mong si Haring Aretas ay nagbabalak maghimagsik laban sa akin. Mula pa nang iwanan ko ang kanyang anak. Kapalit mo, Herodias. Bakit, Herodes? Natatakot ka ba sa kanya? Gamitin mo ang iyong kapangyarihan. Marami kang kawal na magtatanggol sa'yo. Gawin mo ang ginawa mo nang kunin mo ko sa kapatid mong si Felipe. At hindi lang yan. Nasa panig mo pa ang mga Romano. Tama. Iyan ang aking gagawin. Uunahan ko na sila. Upang pati ang lupain at kayamanan ng matandang iyon ay mapasakin. Mahal na hari, nagkakagulo po sa labas at napakarami pong tao. Bakit? Anong dahilan? Nasa bayan po si Jesus. Jesus. Isa raw pong propetang taga Nazaret. At ayon po sa mga nakausap ko rito, marami raw pong himala ang nagagawa ang taong ito. Naririnig ko na ang Jesus na iyan. Bantog na bantog ang pangalan niya. Teka, totoo bang nakakagawa siya ng himala? Opo, mahal na hari. No? Ang totoo po ay, nakita kong makalakad ang sanlumpo. At meron din pong ibang nagsasabi na siya si Elias. At meron din pong ibang nagsasabi na siya ang katulad ng mga propetang nauna. Pinapugutan ko na si Juan. At wala nang buhay na propeta. Pero, sino ang nababalitang iyan? Ibig kong makita ang kapangyarihan niya. Ministro, iutos mo sa ating mga kawal na magsipaghanda. At baka gumawa ng karasan ng mga tao. Lakad na! Malari, huwag po kayong mag-alala. Ang tao po ngayon ay isang bulaang propeta. Anak lamang siya ng isang alwaging taga Nazaret. Pero, bakit siya nakakagawa ng himala? Kung siya ay isang bulaang propeta, hindi nga kaya siya si Juan Bautista na muling nabuhay upang ako'y paghimagsikan? Kilala namin si Juan Bautista. At mas lalong kilala po namin ang Jesus na yan. At kaya po kami naririto ay upang tiktikan siya nang makakuha kami ng mga paratang laban sa kanya. Kung gayon, anong balak niyong gawin? Tatakotin namin siya. At gagamitin namin ang iyong pangalan. At kapag nagsalita siya laban sa inyo, ay may parata na kami susumbong sa mapuno sa sacerdote. Tama. Ako ang hari. Kaya dapat niya akong sambahin at galangin. Kaya't sige na, lumakad na kayo at gawin ang inyong balak. Sige po, Malari. Sinasabi ko sa inyo, kung ang dalaw man sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa langit, ito ay pagkakalob sa inyo ng Diyos. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipunan dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng mga napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo ay pagpapahingayin ko. Pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin. Ako ay maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng mga kaginawahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat maginhawang dali ng aking pamato at magaan din ang mga pasanin na aking ibibigay sa inyo. Jesus. Jesus. Tulungan mo ako. 18 taon na akong pinahihirapan. Ang karamdaman kong ito. Gawa ng masamang espiritu na nasa aking katawan. Tignan mo. Ako'y hugot na hugot at hindi na makaunat.
Maawa ka sa akin. Magaling ka na ngayon sa iyong karamdaman. Ang katawan ko. Nakakaunat na ako! Purihin ng Diyos, magaling na ako! Jesus, naniniwala akong ikaw Mesias na darating. Hoy babae, huwag kang maingay. Hindi mo ba nalalaman ang sinasabi mo? Ito'y isang malaking kalapastanganan sa Diyos. Kilala namin ang tao yan. At ang lahing kanyang pinagmulan. Kaya't hindi siya umisya sa sinasabi mo. Tama! At ikaw naman, mayroong 6 na araw na inilaan upang gumawa ng anumang mga bagay. Pumaroon ka sa araw na yun upang magpagaling. Ngunit huwag sa araw na Sabat! Magpaibabaw! Hindi ba't kinakalag ninyo ang inyong baka at asno at dinadala ito sa painuman ng tubig kahit sa araw ng Sabat? Ang babae ito ay nagmula pa sa lipi ni Abraham. Ginapos siya ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba nararapat na siya'y kalagan kahit sa araw ng Sabat? Jesus! Umalis ka na rito sapagkat ibig kang ipamatay ni Haring Herodes! Ibig mo bang matulad kay Juan na kanyang pinapugutan? Anong masasabi mo? Sabihin ninyo sa musang ngayon! Ano? Nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. At sa 3 araw ay tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat ako magpatuloy sa aking lakad. Ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay ang isang propeta sa labas ng Jerusalem. Kailangan makarating ito kay Haring Herodes at sa mga pulos ng Norte. Tayo na! Jerusalem! Pinapatay mo ang mga propeta at binabato mo ang lahat ng sinusugo ko sa'yo. Baka ilang ulit ko sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan katulad ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Subalit ayaw mo, kaya lubos kang pababayaan! Tandaan mo, hindi mo na ako muli pang makikita hanggang sa dumating ang oras at sasabihin mo, pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon.
Bro, ang mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, ay gagawa ako ng 3 kubol. Isa para kay Moises, isa para kay Elias, at ang isa ay para sa inyo. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Tumindig kayo. Huwag kayong matakot. Huwag ninyong ipagsasabi kaniman ang tungkol sa nangyari hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias? Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Ngunit sinasabi ko sa iyo, naparito na si Elias. Subalit hindi siya nakilala ng mga tao, kaya ginawa nila sa kanya kung ano ang ibig nila. Guro, ano po ang dapat kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Ano ang nakasulat sa kautusan? Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo rin ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tama ang sagot mo. Yan ang gawin mo at mabubuhay ka. Ngunit, sino naman ang aking kapwa? May isang taong manlalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, binugbog, kinuha pati damit sa katawan at halos patay na nang siya iiwan. Naparaan doon ang isang saserdote. At pagkakita niya sa nakahandusay, ay lumihis siya ng daan at nagpatuloy sa paglalakad. Sabi ko, magkabang ka ng mic. Sabi ko nga, magkabang. Naka-wireless ka. Hindi, wag na. Go. Dumaan din ang isang Levita. Nang makita niya ang nakahandusay, ay nagpatuloy siya sa paglakad. Nagkataon naman, mayroong isang Samaritanong manlalakbay na naparaan doon. Nang makita niya ang taong nakahandusay, siya'y nahabag. Nilapitan niya ito. Binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Aba! Buhay pa siya. Siguro nabiktima siya ng mga tulisan. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo at iniabot sa may-ari ng bahay, saka sinabi,
Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng pakikipagkapwa-tao sa taong hinarang ng mga tulisan? Ang nagpakita ng habag sa kanya. Tama ka. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Rabi! Rabi! Pinapunta po ako dito ni Maria at Marta upang ipaalam sa'yo na malumba na si Lazaro. Pinapatawagan nila sa Betania. Bumalik ka sa magkapatid at sabihin mong si Lazaro ay hindi maano. Paalam na po, Rabi. Sasabihin ko na po sa magkapatid. Guro, ang Betanya ay malapit sa Jerusalem. Baka batuhin tayo ng mga Hudyo. Huwag kayong mabahala. Alam ninyo mga kasama, patay na si Lazaro, ngunit malaki ang tuwa ko upang ang pananalig nyo ay malubos. Tayo na. Puntahan na natin siya. Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngayon pang nalaman ko na kahit ngayon na ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang inyong kapatid. Nalalaman ko pong siya ay mabubuhay muli. Sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Ang sino mang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay ayon sa aking mga aral, kailanman ay hindi makararanas ng kamatayan. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos. Ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Panginoon, kung narito lamang sana kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Saan ninyo siya inilibing? Halika kayo, tingnan ninyo. Talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Nakapagpadilat siya ng bulag. Bakit di niya mahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Alisin ninyo ang batong nakatakip. Panginoon, 4 na araw na po siyang patay. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ang mga ito dahil sa mga taong narito upang sila ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Lazaro, lumabas ka! Kalaganin niyo siya. Salamat, Panginoon! Maraming salamat po, Guro. Ako isa sa magpapatunay. Ako'y dati bulag, ngunit ngayon, nakakakita na. Ako isang dasing sipi, ay nakakapagsalita na. Ako yung isang paralitiko. Ngunit kayo, tingnan nyo mga kasama. Ako'y nakakatayo na. Ako'y dating lumpo, ngunit ngayon nakakalakad na. Mga kasama, purihin natin ang Diyos! Mga kasama, may balitang kumakalat dito sa Jerusalem. Anong balita ang sinasabi mo? Tungkol kay Jesus. Ang isang bangkay na may ilang araw nang naililibing ay kanya raw binuhay. Ano? Saan lugar daw nangyari ito? Ayon sa nagbalita sa akin, ay sa bayan daw ng Betania.
napakalaking suliranin na naman ito ng ating punong saserdote. Dahil tiyak na maraming nakakita sa mga nangyayaring ito. Tama. Pag lumaganap ang balitang ito, ay baka gawin nilang hari si Jesus. At isa pa, baka magkaroon ng himagsikan. Tayo ang sisihin ng pamahalaang Roma. Di lang yan. Maaari pa tayong maalis ating mga tungkol. Ano kaya ang dapat natin gawin? Ang mabuti isang guni natin ito sa mga punong saserdote. At bahala na sila umisip ng paraan kung paano tumigil ang mga taong sumusunod kay Jesus. Mga kasama, napakadelikado na pala ngayon ng ating bayan. Sa isang sandali, ay madaling makagagawa ng kaguluhan ang mga taong sumusunod kay Jesus. Lalong tumibay ang kanilang paniniwala dahil sa pagkabuhay ni Lazaro. Ang mabuti, sabihin natin sa mga punong saserdote na ipapatay si Jesus at nang mapanatag na ang buong bayan. At sabihin natin sa kanila, napatay na rin si Lazaro. Tama. Sapagkat si Lazaro na binuhay ni Jesus ay isang matibay na saksi ng mga taong bayan. Eh, ano pang hinihintay natin? Tayo na. At isumbong natin sa mga punong pari. Tayo na. Mga kasama, ano ang ating gagawin? Gumagawa na ng maraming kababalaghan ng tao. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanyang lahat. At hindi lamang yun. Tinatawag siyang hari ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ito na ang kinatatakot ko, mga kasama. Paano na ang mga Romano pag nalaman nilang tinatawag siyang hari? Tiyak na hindi sila papayag. Sisirain nila ang templo, pati na ang ating bansa. Sisisihin nila tayo. Mawawalan tayo ng tungkulin ng dahil lamang sa taong yan. Marami ang mapapangako kapag nangyari ang mga bagay nito. Kagalang-galang na punong saserdote. Ano yun? Si Jesus po ay patuloy sa pagtuligsa sa atin. At tinawag po niya tayong mga mapagpaimbabaw. Paimbabaw? Patuloy pa rin po siyang lumalabag sa araw ng Sabat. At hindi lang po yan. Inawag pa niyang musang si Haring Herodes. Kailangan ay malaman ito ng kapulungan na nilalait tayo, pati na si Haring Herodes. Ano ba kayo? Hindi nyo ba naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao na lamang ang mamatay para sa bayan, sa halip na madamay ang buong bansa? At hindi lamang yan, bilang pinakapunong saserdote, hinuhulaan ko ngayon na si Jesus ay mamamatay para sa bayan. At dahilan dito, ay matitipon natin muli ang mga nagkakawatak-watak na anak ng Diyos. Tama po kayo, mahal na Pontifice. Nasa panig din natin si Haring Herodes. At katulad ni Juan, dapat din mamatay ang taong yan. Sandali lang. Paano si Lazaro nagbinuhay ni Jesus? Dapat din siyang mamatay. Sapagkat si Lazaro ay isang matibay na saksi ng mga taong bayan. May katwirang ka. Balit, madaling gawin ang mga bagay na yan. Kung gayon, ay magkasundo-sundo na tayong kapatay ang taong yan. Kailangan pagtibayin na ng buong kapulungan. Huwag muna. Kailangang makatipon pa tayo ng maraming paratang laban sa kanya. Kayong mga Pariseyos,
ipagpatuloy nyo ang paniniktik kay Jesus at isumbong ang lahat ng ito sa amin. Pilon, itala mo ang lahat ng mga sumbong. Maliwanag ba? Opo, mahal na pong TBC. Kay Jesus, binilangkas pala ng mga Sanhedrin kung paano siya ipapapatay. Kaya di na siya hayagang naglalakad dito sa Judea. Bakit nila ibig ipapatay si Jesus? Isa siyang mabuting tao. Katotohanan ng kanyang mga aral. At isa pa, di naman siya nagsasalita. Yung laban sa Diyos, hindi ba? Ewan ko ba? Siguro dahil si Jesus ay nagsasalita ng laban sa kanilang ginagawa. Natandaan ko pa ng tinawag niya mapagpaimbabaw at papagkunwari yung mga pariseyos. Ano sa palagay nyo? Marami na kaya nalalaman si Jesus tungkol sa mga paraseyo at skriba. Mga kasama, si Jesus ay isang propeta. Hindi na dapat tayo magtaka. Mga kaibigan, hinahanap ko si Jesus. Totoo bang siya yung nasa Ephraim at doon naninirahan? Hindi ho namin alam ang kanyang tirahan. Ang alam ko ay taga Nazaret si Jesus. Nazaret? Napakalayo naman nun. Dito sa Jerusalem. Amang, malapit noong pista ng Paskwa. Maraming tiga lalawigan na nagpupunta dito upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Maaari magpunta rin dito si Jesus. Tama. Hihintayin ko na lamang siya sa pintuan ng lungsod. Dahil na alam kong siya lang ang makakapagpagaling sa akin. Mauuna na po ako. Sige, Amang. Salamat po. Mag-iingat po kayo. Ano sa tingin niyo mga kasama? Paparito kaya siya sa pista? Oo nga, ano. At ang mga Sanhedrin daw. At sana na may hindi nila malaman kung nasan si Jesus. Darating dito si Jesus ngayon dito sa Betanya. Natitiyak kong daraan siya rito sa bahay. Kaya't ang mabuti pa'y maganda kayo na makakain. Sumainyo ang kapayapaan. Maestro, kayo pala, maligayang pagdating. Tuloy kayo. Marta, Maria, nandirito na sila. Pasok, pasok. Maligaya pong pagdating, Maestro. Maestro, ano-ano po ba ang sanhi ng pagkakasala? At paano ito maiiwasan? Kahit kailan, hindi mawawala ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit, nakapangingilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan ito. Mas mabuti pa sa kanyang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa lig at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng ibang tao. Kaya kapag nagkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo siya. At kung magsisi naman siya, patawarin mo. At kung makapito rin siya lumapit sa iyo at nagsisi, patawarin mo ulit. Maestro, sabihin naman po ninyo sa kapatid kong si Maria, natulungan naman niya ako. Kulang pa ang katawan ko sa mga paghahanda nito. Marta, huminahon ka. Naliligalig ka sa maraming bagay. Ngunit, isa lang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti. Ang pakikinig sa aking salita. At ito ay hindi alisin sa kanya. Pagpaumanhin po ninyo ang aking ginawa.
bakit hindi natin ipagbili ang pabaho? At ibigay sa mga dukha ang pinagbilan nito. Aabot din ng 300 dinaryo ang halaga nito. Hindi ba't mas mahalaga ang mga nagugutom at naghihirap kaysa sa iyong buhok at mga paa? Hayaan ninyong ilaan niya ito sa paglilibing sa akin. Sa habang panahon ay hindi ninyo ako kasama. Ngunit ang mga dukha ay kasama ninyo sa habang panahon. Isang bulag. Maawa kayo sa isang bulag. Palimos po. Maawa na po Jesus! kayo sa isang bulag. Anak ni David! Jesus! Makabag ka sa amin! Lobin po ninyo na makakita kami. Ah! Ah! Nakakita na ako. Ako rin! Nakakita na ako. Nakakita na ako! Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon! Maraming salamat po. Totoo pa lang nababalita namin sa inyo. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Dalhin niyo siya sa tubig na silong Sino kayo? upang maghilamos. Sino kayo? Saan niyo ako dadalhin? Mawawa na kayo sa akin. Ayan ang tubig. Sige, maghilamos ka. Nakikita akong liwanag. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Nakakakita na ako. Siya bulag, hindi ba? Hindi siya tinutukoy ninyo. Kamukha lang siguro. Ako nga po yun. Paano ka nakakita?
ang lalaking tinatawag ni Jesus ang nagpadilat sa aking mga mata. Nasaan siya? Ewan ko. Hindi ko pa nakikita ang kanyang muka. Hindi nagmula sa Diyos ang taong sinasabi mo! Tama! Sapagkat hindi niya pinapangilin ang araw ng Sabat! Siya isang makasalanan! Makasalanan mawan siya o hindi. Isang bagay lang ang nalalaman ko. Dati bulag ako, ngunit ngayon nakakita na. Basta! Ang alam namin, siya ay isang makasalanan. Kaya't sabihin mo sa amin, paano niya pinadilat ang iyong mga mata? Sinabi ko na po sa inyo. Ngunit tayo niyong pakinggan. Ano tibig niyong marinig muli? Ibig niyo rin bang maging alagad niya? Hoy! Ikaw ang alagad niya! Ngunit kami mga alagad ni Moises! Tayo lang mga kasama! Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao na nagpadilat sa'yo? Sino po siya, Ginoo? Sabihin niyo sa akin, upang ako'y manampalataya sa kanya. Akong nagsasalita sa'yo ang tinutukoy mo. Sumasampalataya po ako sa inyo, Panginoon. Sumasampalataya po ako. Sumasampalataya po ako sa inyo, Panginoon. Magpakita sa mga saserdote. Magaling na ako. Pagmasdan niyo. Magaling na ako. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Guro, maraming salamat po. Maraming salamat po sa kabutihan niyo sa amin. Hindi ba 10 ang gumaling? Nasaan pa ang 9? Wala bang nagbalik para magpuri sa Diyos? Kundi ang isang dayuhang ito na isang Samaritano? Tumindig ka. Ipanatag mo ang iyong kalooban. Pinagaling ka ng dahil sa pananalig mo sa akin. Sana ako sa inyo. Nagpapahinga lamang ako. Pauwi na nga eh. Bakit kaibigan ka, Sor? Anong kailangan mo? Manghiram lang sana ako ng isang mong lambat. Kung hindi mo na ginagamit. Nasira kasi yung isang lambat ko. Ginagawa ko pa lamang ito. Ngunit hindi ko pa natatapos. Ilalakad pa kami sa pamamalakaya mamayang gabi. Ganun ba? Dadalawang lambat lamang. Ang aming gagamitin. Oo, sige, naroroon sa bahay. Yung bago na ang gamitin mo para makasigurado ka. Mahina na kasi yung 4 na lambat na naroroon eh. At saka, baka sa susunod pa kami makalabas. Dahil yung mga kasama ko, ay may ginagawa pa. Ganun ba? Maganda pa naman sana ang panahon ngayon, ano? Oo nga eh. Eto kasing mga kasama ko, ay ginagawa pa nila yung mga sira nilang bahay. Baka bukas pa kami makalabas. O sige, tayo na sa bahay upang makuha mo ng lambat. Tayo na. Aba, mga kasama! Tila maganda ata ang pinag-uusapan nyo riyan. Magkakasalapi ba tayo dyan? Hindi. Hindi sa kayo. Dumating kasi tong kaibigan kong si Azor at nanghihiram siya ng lambat. Para may pambuwis kami sa'yo! Oh, bakit nagkakaingay yung mga tao doon? Sino yung pinagkakaguluhan nila? Siya ba? Siya si Jesus. Siya ba? Matagal ko na nga naririnig ang pangalan niya. Balitang balita. At ang balita ko pa eh, nakakapagpagaling siya ng mga may sakit. At bumubuhay pa siya ng mga patay. Napakadakila niya, kaibigan. Oo nga. Napakinggan ko rin minsan ang mga salita niya. Higit pa siya sa isang propeta. At naniniwala akong isa siyang buhat sa Diyos. Siguro nga. Totoo ba ang mga sinasabi niyo tungkol sa kanya? Baka isa siyang hamak na mahikero lamang. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Tsaka,
hindi ka nababagi na sumunod sa kanya. Sapagkat siya'y banal, samantalang ikaw ay isang ganid na publikano. Sige, tayo na. At tignan na natin siya. Tayo na. Sakeo, bumaba ka riyan, sapagkat ibig kong tumuli ngayon sa iyong bahay. Akala ko ba banal ang taong yan? Bakit siya nakikituloy sa isang makasalanan? Oo nga. Si Sakeo ay puno ng mga publikano, mga mandaraya, at pagnanakaw ng isang pamahalaan. Guro, ibibigay ko po sa mga duka ang kalahati ng aking mga ari-arian. At kung ako'y may malokong sino man, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanila. Dumating ngayon ang kaligtasan sa sambayang ito, sapagkat lipirin ni Abraham ang taong ito. Naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang sinumang naligaw. Pedro, Juan, paroon kayo sa susunod na nayon. At makikita ninyo ang isang bisirong asno na nakatali. Ito ay hindi pa nasasakyan ni numan. Kunin ninyo ito at dalhin dito. Kapag tinanong kayo na may-ari kung bakit ninyo ito kinakalag, sabihin ninyong kailangan po ito ng Panginoon at hindi nakikibuyon. Opo, Maestro. Paalam na po sa inyo. Alis na po kami. Ang tali na nga ang bisiro. Ginoo, pinakukuha ng Maestro. Kailangan niya raw ito. O sige, dalhin nyo na. Mga kasama! Lapit na sila! Mga kasama! Nandiyan sila! Mabuhay ang anak ni David! Mabuhay! Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon! Purihin ang Diyos! Purihin! Hosanna! Ang taong dumarating sa si Jesus, ang propeta ang taga-Nazaret! Hosanna! Mabuhay! Mabuhay! Hosanna! 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 Sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga batong nariyan ang siyang sisigaw. Hosanna! Jerusalem! Kung nalalaman mo lang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito sa iyo paningin, sapagkat darating ang mga araw, palilibutan ka ng kuta ng iyong mga kaaway, wawasakin ka nila, at kukubkubin magkabi-kabila, at di isang ay walang matitira sa ibabaw ng kapwa bato, dahil hindi mo pinansin ang pagdating ng Panginoon upang iligtas ka. Talagang inis na inis ako kay Fares. Nang magpunta tayo sa kasalan,
mangyari na siya'y malasing at lumabas ang kayabangan niya. Lagi niya pinagmamagaling na siya raw ang pinakamagaling na mangangaral sa kanilang bayan. Meron niya! At kaya niya rin pabagsakin ang lahat ng kasama niya sa pangangalakal. Pero wala rin naman. Ang pamumuhay niya ay katulad din ng pamumuhay natin. Nakakahiya tuloy kay Nazon. Baka naman, talagang may kaya na siya. Di niya lang sinasabi sa atin upang hindi na siya habulin ng mga tao na niningil ng buwis sa pamahalaan. Wala. Talagang wala rin. Madalas nga, sa akin siya nangihiram ng mga pandagdag niya sa kanyang pinamimili. O siya, tigilan na natin yan. Ang maganda, pumunta tayo sa bayan sapagkat araw ngayon ng Pasko. Sumambat magdala tayo ng alay sa Panginoon na mabawas-bawasan ang mga kasalanan natin. Tama! At pagkatapos nating sumamba, mamili tayo ng mga sangkapan. Pag ganitong araw ng Pasko maraming mga mangangalakal doon sa simbahan. Oo, sige. Tayo na. At nang hindi gabi sa pamimili. Tayo na. Tayo na. Aba, kaibigan ko, Bed. Saan ka ba pupunta? Nasa loob namin. Tila marami yata ang dala mong paninda. Hindi naman. Diyan lang ako pupunta sa bayan. Alam mo bang pag ganitong araw ng Pasko, ay maraming mga lakal dito sa atin na dumadayo. At ang mumura ng mga kanilang paninda. Kaya ang hirap kumita ng malaki. Kaya doon ako pupwesto, sa loob ng simbahan. Para kahit malang kong aking paninda, sigurado mabibili. Tsak malaki pa ang kita ko. O sige, kung doon ka man pupunta, sasabay na ako. Mamimili nga pala ako ng pares ng kalapati na aking ihalagaan. Sige, kung gayon, tayo na. Hala! Hala! Lapit! 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 Mala! Mala! Ginoo, magkano ang pares ng ibong ito? Mala! 10 denaryo ang isang ibon. Kaya Lapit, papayad lapit. ka ng 10 denaryo. Isang pares ang kukunin mo. Lapit. Ano? 10 denaryo? Napakamahal Mala, ito. mala. Malayo pa ang pinanggalingan ko. Nagtungo ko rito upang mag-alin ng sakripisyo sa Diyos. Alay. Pauwi na sana ako. At naisipan ko lamang bumili isang pares ng ibon. Ginoo, Lapit. baka maaring 5 denaryo na lamang ibayad ko. Kulang ang aking dalang salapi. Lapit, lapit. Kung hindi mo kayang bayaran sa haligang hinihingi ko, ay umalis ka na! At bumisitin na kayo malita! Lakad! Buwisit ang tao ito, oh! Mga pangasakal ba akong tao? Lapit, lapit. Lapit, lapit! Tignan kayo ng mga pangalan ninyo! Mala. Lapit. Lapit! Ano sa'yo? Tira! Oh. Alisin ninyo rito ang mga yan! Huwag niyong gawin pamilya yan! Ang bahay ng aking ama! Magbabayad ka sa ginawa mo ito! Anong tanda ang may bibigay mo? Upang patunayang may karapatan kang gawin to! Sirain niyo ang templong ito! At muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Hangal! 46 na taon ginawa ang templong ito. Ano titatayo mo lamang sa loob ng 3 araw? Guro, ako po si Barabas. Pinuno ng isang kilusang laban sa mga Romano. Alam ko pong marami nang sumusunod sa inyo. Kaya sumapi na kayo sa amin.
upang magkaisa ang bayan laban sa imperyo ng Roma. Magsigan ng kailangan upang tayo maging malaya. Sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napopot sa inyo. At idalangin ninyo ang sa inyo'y lumalayo. Huwag ninyong gawin sa iba kung ano ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. At sa gayon, ay tatawagin kayong anak ng kataas-taasan. Di ko yata magagawang ibigin mga taong umapi sa bayan, tulad ni Herodes. Siya ay kababayan natin, ngunit ikaw ay ibig din niyang ipapatay. Barabas, talikuran mo ang iyong mga kasalanan at gagawin kitang alagad ko. Kung gayon, ay ayaw mong sumapi sa aming pangkat. Ibig mo ako sumunod sa'yo? Hindi. Ayaw kong madamay sa mga baluktot mong pangatwiran! Tayo mga kasama! Mga kawan! Dakpit si Barabas at ang kanyang mga kasama! Tayo na mga kawan! Hanggang dito na lamang po ang ating palabas ngayong gabi. Bukas sa parehas na oras ay inaasahan incorporated ang inyong pagdalo upang saksihan ang ikalimang